Pero sana, yun nga, yung mga nakakaunawang kagaya ninyo, yung milyong-milyong nakasubaybay po ngayon in different platforms, let's take it as our solemn duty to enlighten and paliwanagan natin yung higit na nakararami nating kababayan na hindi lubos na naunawaan ang mga tunay na issues na bumabagabag sa ating bansa. We cannot just, mga kababayan, we cannot just rely on those people who are giving you ayuda. Ayuda has no proven societal benefit, and it is only intended to further the political aggrandizement of those who are giving the ayudas. You should not even thank them. That is your money. That is our money. That is the money of the Filipino people. At ang ayuda is stopgap measure. It cannot be an economic stimulus or policy of the government to sustain our economy. No. You know, ang ayuda, binibigay lang yan, pantawid gutom. And yung 4-piece program, yung mga recipient ng 4-piece, dapat to gumagraduate kayo dyan. Hindi pwedeng habang buhay kayong recipient ng 4-piece. Hindi rin pwedeng habang buhay kayong recipient ng ayuda. To the point that those who are promoting for the Philippines to become an ayuda nation, habang buhay na lang kayong tatanggap ng ayuda, hindi na kayo magtatrabaho. And I have seen many workers here in Kamuning Bakery. May mga nagsisilbi rin sa atin, waiters, mga trabahador ni Wilson. Hindi nyo ba napapansin? I have nothing against those who really deserve those ayudas. Ang sinasabi ko, yung mga nagtutulak na maging ayuda nation ng Pilipinas at ang mga Pilipino. Bakit wala kayong binibigay na katumbas doon sa mga nagbabanat ng buto? Kagaya ng waiter, kagaya ng busboy, kagaya ng nasa service industry. Babawasan agad natin ng withholding tax tuwing sahod. Bakit yung hindi nagbabanat ng buto, ayaw ninyong graduate sa 4P, sige-sige lang bigay nyo ng pera, sige-sige lang bigay nyo ng ayuda. Di ba may disparity? Sino ba ang tumutulong na magpuno ang kaba ng bayan? Hindi ba yung nagbabayad ng buwis? Bakit wala tayong binibigay na similar stopgap measure or ayuda doon sa mga nagtatrabaho na higit marami din naman? Because yung mga nagtatrabaho, yung mga nagbabayad ng buwis, hindi nila kayang i-manipulate yung isipan, yung damdamin at hindi kayang bilhin yung dignidad, prinsipyo at pagkatao. Kaya pinipilit nila ayuda lang. Again, not because for any proven societal benefit, but rather for their own political aggrandizement. Sir, last na lang, sir. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, sir, granting na maging senador ka, ano po yung gusto mong gawin? Like for example, pabor ka ba na amendahan o tanggalin ng IPIRA? At ano ang gagawin mo para matiyak mo na ang ating bansa ay mapaunlad pagdating sa ekonomiya? At ano ang gagawin mo pagdating sa foreign policy? And another thing is sa ating mga scientists and mga researchers po ng ating bansa. Dahil malaki po ang brain drain po natin according doon sa mga nakalat ko pong impormasyon mula sa mga dalubhasa natin. Importante na lahat ng nagsasabi na mahal ang bansa at gustong magsilbi sa bansa, sa bayan, kailangan klarado yung vision niya kung saan niya gustong tahakin ang ating bansa. And I think it's not wrong na maihambing mo yung ating bansa sa ating mga kapitbahay. I also want one day to see, I hope in my lifetime, that we will reach the status of our neighbors in terms of progress, in terms of infrastructure, in terms of public transport. Kung hindi man 100%, at least magsimula lang 10%, 20%. Ang tinig ko ngayon, ang tinig namin sa maisog at ng mga like-minded individual may seem to be just a whisper, lacking the power of a shout. Hindi kasing lakas ang bulong namin ng isang sigaw. Subalit, ang bulong na yan has the power to call your attention. That whisper has the power to call back your center, to call you back into your center. Natauhan tayo. And hopefully, lahat naman ng pagbabago ay nagsisimula sa isang bulong. At ang bulong na yan, pag nagsama-sama with like-minded Filipinos,
ay magiging isang ganap na sigaw. Enough for those who are in power to really hear the voice of the Filipino people saying, tama na ang korupsyon ninyo. Pagod na ang Pilipino sa kahirapan. Gusto rin namin umunlad kagaya ng ating mga kapitbahay. Tigilan nyo na yung political dynasty. Tigilan niya yung inyong greed na mapanatili sa pwesto habang buhay. Follow up sa tanong niya at sa sinabi niyo, Attorney Vic, sabi niyo malala ang corruption. Anong comment niyo sa sinabi ni Baguio Mayor Magalong na corruption daw has reached up to 70% of mga project daw? Kunyari, mga project, 100 piso ang budget, 70 pesos daw dinanakaw. Anong comment niyo about the extent of corruption problem in the Philippines today? Ako'y humanga at talaga namang maisog si Mayor Benjamin Magalong. And yung revelation niyang yan, exactly again, putting my proposition as Exhibit A. That's why we have to work together, magsama-sama tayo so that we can put up an efficient, effective, and credible opposition. Look, very, very telling yung revelation ni Mayor Benji Magalong. 70% ng infra budget ay nauuwi sa korupsyon, 30% na lang ang for implementation, kasama na yung kita ng mga kontratista. Now, napaka-importanting revelation yan. Iyan ang dapat iniimbestigahan sa Senado. Yan ang dapat iniimbestigahan sa Kongreso. Subalit, wala tayong naririnig. Subalit, parang bingi sila doon sa revelation at pagbubunyag ni Mayor Magalong. Thank you. May nagtatanong dito, isang journalist, sabi niya, please rate the presidency of Bongbong Marcos from 0 to 100. How would you rate the administration now? And anong kailangan tutukan ng gobyerno dapat? It's difficult to rate the government in its entirety and ang hindi man natin, depende kung anong Yes. antas ng i-rate natin. But when it comes to corruption, bagsak na bagsak ang rating if I'm going to rate this administration. Bagsak na bagsak pagdating sa corruption. Because again, the problem is not the Constitution. The problem is in the graft and corruption. That is not only persistent, but with impunity. I just gone over an article na ang budget po natin mga kababayan, ang proposed budget for next year is 6.35 trillion pesos. 6.35 trillion. Ilang zero ang trillion? 6.35 trillion pesos. And yet, grabe, sinabi mismo ng BIR na they will not be able to meet their target collection for the year. What does it mean? Pag wala kang tamang koleksyon, mangungutang na naman Is it true? ang Pilipinas. As of end of July, I think, or August, ang utang ng Pilipinas ay nasa 15.69 trillion pesos. 15.69 trillion pesos. Wow. And ang utang ng bawat Pilipino tumalon na from 38 million before. Ang bawat utang natin na hindi ninyo alam, may utang tayo kada isa na 138,000 pesos more or less. At pag walang tamang koleksyon and there is no or there's not much sound economic activity going on, mangungutang tayo ng mangungutang. Kanino na naman tayo tatakbo? Yung lagi nating binabanggit na mga bagong bayani, yung ating mga OFWs. Yes, bagong bayani sila because were it not for their 33-point-something billion dollars remittance last year, bagsak na yung ating ekonomiya. But I think the government now only remembers the OFW and refer to them as bagong bayani. Pagdating ng kailangan, pag naaalala na may shortfall sa koleksyon, may shortfall sa revenue, kinakailangan natin ng remittance ng ating mga OFW. Yet, they do not consult them. Hindi kinukonsulta ang ating mga OFWs, lalo na diyan sa tangkang baguhin ang ating saligang batas. Ano ba tingin natin sa kanila? Gatas ang baka. Maaalala lang natin dahil kulang tayo ng pera to fund yung kapritsyo nila, yung mga unprogrammed appropriation nila kung tawagin, na more or less 800 billion pesos for this 2024 budget. Lahat tayo dito nagbabudget. Simple home economics. Tinuro ng magulang natin na isinalin pa ng mga ninuno natin, katangi ang Pilipino.
na nakikita ko rin naman sa ibang mga nationality. Very basic. Pag maiksi ang kumot, matutong mamalukto. Etong pamahalaan, kahit kulang-kulang na, larga. Imagine ninyo, dalawang baha ang malaking parte ng Metro Manila at ng Luzon. Hindi nila sinasabi na by 2028, the Philippines will be flood free. Ang sinasabi nila by 2028, the Philippines will be Taylor Swift ready. Nasaan ang priority mo pagdating sa public investments? Nasaan ang priority mo sa paghulma ng higit na mas maunlad na Pilipinas sana? Buti pa si Taylor Swift, pinaghahandaan nila by 2028, ready na raw ang Pilipinas mag-host kay Taylor Swift. Pero hindi nila sinasagot. Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Nasaan yung mga sinasabing 5,500 flood control programs? Anong nangyari doon? Vinalidate, finact-check ng dalawang weather disturbance, si Karina at si Ente. At nakita natin, bumaha ang malaking parte ng Luzon at halos buong Metro Manila.